Daming bayarin sa buhay at sa bahay. Ang masakit pa, parang natural na lang sa kanila na ako na lang ang sasalo ng lahat. Kapag sweldo, expected may ambag ako. Kapag may emergency, ako ang unang tinatawagan. Kapag may utang, ako ang huling sandalan. Pero kapag akong nangangailangan, halos wala akong matakbuhan. Mali po ba naiisip kong limitahan na ang pagbibigay ko sa aking pamilya? Hanggang kailan po ba ako dapat magbigay? Hindi ko naman gustong pabayaan ang pamilya ko pero minsan, nararamdaman ko inaabuso na rin ang kabutihan ko. Natatakot akong dumating ang panahon na tatanda ko nang wala akong naipundar para sa sarili ko. Kasi lahat ng lakas at kita ko naubos sa pagtulong sa pamilya ko. Anong say mo, Brad? Well, Joanna, salamat sa pagsulat. Alam ko, mahirap yung kalagayan mo dahil parang meron kang dilema. Ibig sabihin, nahati ka sa dalawa. No? Mahal mo mga kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. At the same time, mahal mo rin yung sarili mo at gusto mo rin maglaan para sa iyong sarili. So, a couple of things lang. Ang pagbibigay ay dapat may wisdom, okay? At meron ding hangganan. Oo nga, tinuturo sa Bible na magbigay tayo, yung be generous in all occasion, pero hindi tinawag ng Diyos tayo para masira yung sarili nating buhay habang umaasa sa iyo lahat. Ang pag-ibig na tama ay hindi lang nagbibigay, kundi nagtuturo din ng tamang responsibilidad sa ibang tao. Kumbaga, hindi ikakasira dahil naging totally dependent sa iyo. Kahit nga si Jesus, may hangganan din yung pagbibigay niya. Nag-set siya ng mga boundaries. May mga pagkakataon na siya umaalis, hindi siya nagpapagaling dahil kailangan niya magpahinga, nananalangin siya, and all. Ibig sabihin, hindi lahat ng pangangailangan ay dapat sinusolusyonan mo. Sabi nga sa ikadalawang Thessalonica 3:10, yan ating verse ngayon, nang kasama niyo pa kami, sabi ni Apostol Pablo, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Sa ibang translation yan, sabi ni Apostol Pablo, huwag pakainin ng tamad. Maliban na maglagay tayo ng limitasyon, hindi po. Joanna, tandaan mo to, ang limitasyon ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ulitin ko yan kasi minsan akala natin nililimitahan natin pagtulong, it means hindi na natin sila mahal. Mali yun. Hindi ibig sabihin may limitasyon ka, hindi mo na mahal. Ito actually ay paraan para manatili kang matatag sa pangmahabaang labanan. Ibig sabihin, kung bigay ka ng bigay ngayon, ikaw na may naubos, napabayaan mo yung katawan mo, nagkasakit ka, namatay ka ng maaga, edi wala rin. Kaya nga yung pagmamalasakit, yes, tinuro sa Bible yan, magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa sariling pamilya, pero hindi ibig sabihin, i-all out mo to the point na ikaw mismo wala nang natitira sa iyo. Kabilang din yung sarili mo sa future na dapat mong intindihin. Dahil one day, magkakapamilya ka at kailangan mo nang pumisan. So, doon naman sa area ng mga, maging komentarista muna ako. Huwag mong hayaan yung inggit at galit, okay? Nakakapanghina talaga, nakakapagmura na nga yung karamihan sa ginagawang pagnanakaw dito sa Kabanang Bayan. Pero against, on the spiritual side, sabi nga sa Salmo, huwag kang mainis sa mga gumagawa ng masama o mainggit sa mga gumagawa nito, sapagkat sila'y madaling mapuputol na gaya ng damo. Para daw silang grass lang in the morning, okay? Lilitaw pero aanihin din niya, tatanggalin, susunugin din eventually. Huwag mong hayaan yung galit mo sa mga politiko, kung sino mga magnanakaw na pasangay ng gobyerno, na magkaroon ka rin ng galit to the point, baka ikaw din mismo gumaya sa kanila. Mga practical na hakbang before I end lang, magplano ka at mag-budget. Pangalawa, makipag-usap na maayos sa pamilya mo na medyo lilimitahan mo na yung pagtulong, hindi na katulad ng antas na all out ka. Pangatlo, ibigay mo kay Lord yung bigat na dinadala mo. Cast all your burdens unto Him, sabi sa 1 Peter 5:7. At sa summary ko na, Joanna, hindi mali na maglagay ng hangganan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang puro pagbibigay, kundi pagtuturo sa pamilya ng pananagutan. Ikadalawang Thessalonica 3:10, nang kasama niyo pa kami, sinabi namin sa inyo, huwag pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Tayo manalangin. Panginoon, si Joanna ay sumasalamin sa maraming Pilipino na minsan mali na yung sobrang pagtulong to the point, nangungutang pa sa iba para makatulong sa kamag-anak. Minsan talagang tinotolerate pati mga bisyo at luho. Panginoon, turuan mo si Joanna, 10 ng mga tagapakinig namin ngayon, to set some boundaries na ang pagtulong ay maganda pero hindi to the point na inaabuso na siya. Salamat, Panginoon, sa iyong mga ng puso namin, damdamin. Lord, alam namin na ang sitwasyon ng aming bansa ay napaka-critical ngayon. Kaya Panginoon, umaasa kami sa righteousness and justice, mamayani Lord sa mga nag-iimbestiga. At nawa Lord, magpasample ka naman Lord, magpakulong ka naman Lord ng talaga mga tunay na makasalanan at hindi lang yung mga pawn, kumbaga. Salamat sa iyong patnubay sa aming bansa. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.